Pagdating sa mundo ng motor, pag sinabing scooter, sino nga bang hindi nakakilala sa Honda Click 125? Sobrang ganda na ng version 2 at ngayon may version 3 na. Tingnan natin ngayong araw. Tara! Honda Click 125 ay nga yung pinakamabenta ngayon na 125cc. Akalain mo, ito na may pinakamagandang specs ngayon sa market. Nakakatuwa kasi yung Honda, mas in-upgrade pa nila yung specs and features. Kaya naman na-excite ako kasi yung version 2, okay na. Tapos ngayon may version 3 na. Silipin natin ngayong araw kung ano nga ba yung mga pinagkaiba niya compared dun sa previous version niya. Unang-una nasa gulong na EDCS kasi nakakatuwa, mas pinalapad na nila yung gulong nito. So, mas stable na to kapag ka nagko-cornering or banking tayo, lalong-lalo na sa high speed. Ang size na ngayon ng gulong niya is 90 by 80 by 14. Of course, tubeless tires pa rin. At kung mapapansin nyo, may pinagkaiba siya dito sa part na to. Yun ay dahil iba na yung kanyang mags at iba na rin yung kanyang disc brake. Yung design ng mags na iba na dun sa previous version, pati na rin yung disc brake niya, kung makikita nyo, wavy design na siya. Ang nagagawa nun, mas lighter siya, kaya mas maganda yung braking power at mas malinis kasi dumudulas lang yung mga dumi, pati dun sa mga brake pads natin. Ang galing, di ba? Pati sa mga small details na ganyan, ang galing ng Honda. Of course, we still have our Tokiko caliper here, naka-telescopic fork with combi brake system or CBS. Kapag pinigama yung kaliwang brake lever, may sumasamang kanan. 70% rear, 30% sa front. Siyempre, kung pinalapad yung unahan, pinalapad din yung likuran. Yung likuran size ng gulong ngayon is 100 by 80 by 14. We still have drum brakes dito at meron din tayo ditong suspension na unit swing. Based dun sa akin test drive dun sa labas kanina, napakaganda na kanyang suspension. Good for everyday condition ng kalsada, yung mga uneven roads and pavements, kayang-kayang lusawin ng suspension nitong isang to. Isa pa sa pinagbago na EDCS, kung makikita ninyo, yung mga bulsa niya, may takip na yung isa dito sa kanan. Para na siyang sumasabay dun sa Click 160 natin. Tapos, pag binuksan mo to, meron siyang charging port sa loob. Hindi lang siya basta charging port na EDCS, USB charging port na siya. Yung iba kasi kailangan mo pa ng adapter. Ito, cable na lang kailangan mo. Tapos, makakapag-charge ka na ng gadget. Syempre, hindi natin review to, kundi natin itetesting kung kasya yung aking iPhone 14 Pro Max, 1TB, fully paid. Uy, kasya. Yan o. May sasara mo pa siya. At ang maganda sa kanya, EDCS, dipindot lang siya na gano'n at yung mga dulo niya, merong security na kahit umuulan, hindi siya basta-basta mababasa. So that is something na talagang useful sa araw-araw. Ngayon, yung nasa kanan na bulsa naman, gano'n pa rin, mababaw pa rin. You can put easy access like yung mga coins, resibo, etc. So unfortunately, EDCS, hindi pa siya keyless. Inaasahan na iba na dadating sa atin yung keyless version, pero hindi pa siya keyless. Of course, syempre kapag dumating sa atin yung keyless version, syempre mas mamahal to. Kaya for me, wala naman akong problema dito sa D'Souza na version na dumating sa atin. So yan, EDCS, meron pa rin tayong same na digital meter panel. Same pa rin siya, pero I think iba lang yung frame niya kung makikita natin dito. You still have all the information that you need like orasan, may speedometer, fuel gauge, 2 buttons to worry about. Meron pa rin tayo ditong select for the trip meters. At maganda, meron siyang voltmeter kasi nga wala na siyang kickstart. So dapat na ma-monitor natin kung ano na yung battery health para mapalitan agad natin siya just in case kailangan ng palitan. And of course, sa kanan may set para sa pagre-reset naman ito. Pagdating naman sa design, EDCS, nagbago yung ilan sa kanyang mga fairing or plastic parts. Sa decals, nagbago din ang flavor. Ang pinaka gusto kong changes is yung available colors. Napakaganda nung blue at saka nung red. Nahihirapan nga ako pumili dito sa mga color combinations na to. At isa pa sa pinagpapasalamat ko, EDCS, tong kulay white ay glossy kasi dun sa Click 160, kulay white sana yung kukunin ko. Unfortunately, hindi siya glossy, matte white siya. Pero itong kulay na to ngayon is glossy white na. So, hindi na siya ganun kadumihin, and of course, mas type ko talaga yung gantong kulay ng pagka-white. Ngayon, ang hirap mamili kasi may bago din kulay, yung kulay gray. Ayun yung isa sa makakapagpatunay talaga na bago na talaga yung Click na 125 na ginagamit nyo. Pero lahat sila talaga pag nakita mo sa personal, mahalata mo talagang bago. Kayo, EDCS, alin sa mga 4 na kulay na to ang nagustuhan nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Of course, yung decals yan, EDCS, nagbago na rin yung design. Nakakatuwa talaga yung mga design ng Honda kasi meron din silang mga pop-up na kulay. So, nakakapag-add yun ng visibility sa atin kapag nag-night ride tayo. Speaking of plastic parks or fairings, EDCS, ayan nga, kitang-kita nyo sa unahan. Kaya masasabi ko madidistinguish nyo agad. Do same pa rin yung headlight niya, we still have all LED lights. Kahit yung mga turn signals niya, all LED. Sabi nga ni Honda, ito lang yung may 125cc ngayon sa market na naka all LED talaga. So, ayan, kung makikita ninyo, yung bulb niya, LED. Kaya sabi ni Honda, mas matagal daw itong mapundi dahil nga sa technology, mas futuristic yung design. Parang sulit na sulit talaga yung pera natin dito. Malalaman nyo mamaya kung magkano yung presyo, kaya panoorin nyo hanggang dulo. So, kayo, EDCS, nagustuhan nyo ba yung front design niya? Ayan, oh, dito sa part na to, ganda talaga.
lakas ng dating. Mas tumingkad yung kulay niya kasi parang wala nang masyadong black dito sa unahan na bahagi. May parang M-shape lang siya dito. Mas nagpa-futuristic na. Version 3 na version 3 talaga yung datingan. Pagdating sa seat netizens, mukha lang siyang same pero I think this is not the same. Mas malambot, mas malapad, pero yung kanyang pinaka seat cover, I think is still the same. Pero yung upholstery, I think nag-iba na to kasi parang mas lumapad yung dimension. If I'm not mistaken, dito sa bagong Honda Click 125. Ngayon, ang pagkakatalo is what comes under this. So, tingnan natin syempre kung anong nasa ilalim ng upuan. Buksan natin. So, pag binuksan natin siya, netizens, we still have the same 18 liters na seat storage. May nagkakasyang ilang mga helmet dito, pero yung regular na full face helmet na ginagamit ko, which is yung ID helmet Spartan, hindi ko siya napagkasya dito. But still, meron naman siyang helmet hooks, kaya pwede pa rin kayo magsabit dito ng helmet kung papasok kayo sa mga establishments. Pagdating sa fuel, we still have the same 5.5 liters na fuel tank capacity. At sabi nga na Honda, ang kanyang average fuel consumption ay naglalaro sa around 50 kilometers per liter. Kaya masasabi natin na sobrang tipid talaga nito sa gasolina. The grab bar, I think same siya across all the variants. Kasi meron lang tayo ditong grab bar na matte black siya. At ang ganda ng paint job niya, netizens, pag nakita nyo sa personal. Kakasya kaya yung mga bracket from Click version 2? Alamin natin yan sa mga susunod pa nating vlog. Sa likuran ng bahagi naman, netizens, I don't think meron pinagkaiba. Nakikita ko sa kanya is still the same, pero yun nga, dahil nagbago yung ilan sa kulay niya, color variations, saka yung mga plastic fairings, nagko-complement mabuti yung mga headlight and taillights niya doon sa totality ng motor. Yun, yung turn signals niya, of course, all LED din, pati yung ilaw sa plaka, all LED. May reflector dito, added visibility sa gabi, and still, napakaganda talaga ng design ng Honda pagdating sa mga likurang bahagi. Madidistinguish mo agad kung anong klaseng motor yung dinadrive ng tao, kung enthusiast ka talaga. For the muffler, we still have the bold design muffler with aluminum end cap, which is sobrang elegante naman talaga, di ba? Punta muna tayo dito sa blue, netizens. Papakita ko sa inyo yung lahat na kulay na available ngayon. Yung black kasi nandun sa test drive. Yung blue niya, netizens, mas deep na yung pagka-blue niya. Sobrang elegante, parang sa mga sports car na datingan yung pagka-blue. Mas nagustuhan ko to compared dun sa blue before kasi mas elegante sa akin yung mga deep darker colors, yung mga color palette na ganito. Sobrang ganda. Ngayon, dito sa kulay blue, ang kanyang mga decals ay gold. Tapos may nakasulat lang na Click sa magkabilang gilid. Yun lang, combination niya. Click na kulay white na fonts. Tapos gray yung mga shadows and then gold. So, pinartner nila yung blue sa gold. Sa white naman, netizens, ang pinartner nila na color combination is color orange. Ganon din, yung font ng Click niya na nakasulat na decals, pare-parehas lang across all the variants. Dito sa isang to, ang combination naman na sinama nila sa white is orange. So, gusto nyo ba yung combination na yun? Comment nyo nga sa ibaba. Pagdating naman dito sa kulay gray, netizens, ang pinartner naman nila na decals dito is parang light green across, pati yun sa mga gilid. So, ganun pa rin. Same yung font, yung Click is color white and gray. Aside doon, kulay green na yung pop-up na kulay na iba. So, for me, this one is yung pinaka-visible pagdating sa mga madidilim na kalsada. Kayo, nagustuhan nyo ba tong kulay gray? Ganda rin, no? Alam mo na bago na version 3 na yung Click mo. Kasi wala namang ganito dati eh. Yung red meron, yung blue meron, yung white meron. Ito, wala. Gray. Kaya, sigurado, mataas sales nito. Ito, netizens, yung nag-got ng attention ko kasi sobrang ganda ng pagka-red nito. Super deep red. Candy paint yung datingin niya sa akin. Parang sa mga Civic na red. Ganun yung datingin niya sa akin eh. Kaya, ang lakas na dating eh. Siguro, ito yung favorite color ko tsaka yung blue. Doon ako medyo mahihirapan. Pero mas matimbang sa akin tong kulay red. Ang pinartner naman nila na kulay sa red, kaya mas lalo naging elegante, is kulay black. Diba? Akalain mo yun? Black na mags, black na decals. Kaya siguro ito yung pinaka-eleganteng kulay for me. Yung Click niya, baka balatan ko yan yung nasa gilid. Yung Click lang yun na iba eh. Yung font na Click, kulay white kasi siya. Pero yung black na pinartner nila dito, sobrang panalo. Ano sa palagay nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Of course, yung seat height niya, friendly pa rin sa mga Filipino or Asian height na kagaya ko. Idadagdag ko pa dyan na meron siyang park brake lock. Of course, naka-liquid cooling system, PGM-FI, enhanced smart power, may ACG or alternating current generator. Name it, talagang lahat ng kasulitan sa specs and features ng 125 na andito na. Sobrang lakas ng dating sa akin ng bagong Click, netizens. Kayo, nagustuhan nyo ba siya? Comment nyo nga sa ibaba. So, syempre, doon na tayo sa pinaka-inaabangan ng lahat. Magkano ba ang Honda Click na version 3, Sir Ned? Baka di naman namin afford yan. Sayang naman. Mag-click version 2 na lang kami kung ganun. So, ang price point niya, netizens, is only 80,900 pesos. Duruin mo, 80,900 pesos. Tapos yung mga specs and features, doon pa lang sa liquid cooling system, doon pa lang sa digital meter panel, all LED headlights. Tapos, meron pang takip yung kanyang front pocket at may charging port. Para sa akin, netizens, isa talaga ang Click 125 sa pinakasulit na mabibili yung 125cc ngayon sa market. And 125cc is always the sweet spot pagdating sa pagmumotor, patipid sa gasolina, and sapat lang yung power output. Ayun, netizens, nagustuhan nyo ba ang bagong Click 125, the ultimate game changer? Comment nyo naman sa ibaba. Anong motor ang gusto nyo pa i-review natin next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, test drive natin to sa part 2. Always keep it cool and ride safe always.
Bye-bye.